Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video, pag-uusapan natin ano ba yung mga side hustle na pwede mong gawin dito sa US. Just in case na nag-aantay pa lang ng mga interview, ganyan. Parang additional income lang naman. Pwede kang maglinis ng bahay. Pwede ka nilang bigyan ng kahit $80, ganyan, or $50. Diba? Hindi na rin masama. Pangalawa, pwede ka namang mag-cut ng grass. Ayan, minsan ang offer nila is 150. Magkakat ka lang ng grass dyan, magmamow ka lang. Mga 2 to 3 hours, pwede mong gawin yung magkakat ka lang ng grass. Pwede mo rin gawin, papalahan ka ng mga aso, mga dog sitting, mga ganyan. Papakainin mo lang sila. Usually, ang offer sa ganun is 150 for like 2 to 3 days. Papakainin mo lang yung mga aso. Hindi mo naman kailangan samahan yung aso sa bahay. Pwede mo naman silang pakainin lang tapos umalis ka na ulit, balikan na lang ulit ng tanghali or gabi para pakainin. So isa pa, pwede kang mag DoorDash, yun yung mga magdi-deliver ka ng food, parang ano sa atin, hindi ko alam kung ano yung sa Pilipinas, pero yun pa, DoorDash saka Uber Eats. Pwede kang mag ganun dito, medyo okay din naman yung bayad sa mga ganun, pero syempre tatagtag yung kotse mo. Pero yung pag may kotse ka na pala, pag may kotse ka na, pwede kang ng DoorDash. Yan, pwede mong gawin yan, or Uber Eats. Pwede ka rin mag-Uber. Siyempre, alam mo yun, ano ko diba? Or Lyft, tawag na dito, Lyft or Uber. Pwede ka mag-ganon. Pwede mo rin pagkakitaan yung magdi-detail ka ng kotse, car wash. Yan. Dito, 150 to 200 yung singil sa isang kotse. So imagine, magkaroon ka lang kahit 5 ganon sa isang linggo, okay ka na, diba? Pwede ka rin maggupit ng buhok, pagbabarber. Ang minimum dito is $20, 20 to 60. Minsan nga umabot pag professional ka na talaga at nagustuhan nila yung gupit mo, siyempre bibigyan ka ng tip. Minsan 150 yung bayad sa'yo or 200, diba? Mga ilang ulo ka man dyan, mga 10 ulo ka na, bawi ka na sa isang linggo, diba? Kasi ako lang nagugupit sa mga kaibigan ko, diba? Bakit di ko pagkakitaan, diba? Isa pa dyan is babysit. Pwede ka mag-babysit. Usually ang bayad nila doon syempre medyo malaki din. Depende yun sa tao kung magkano yung i-offer sa'yo. Pero diba, hindi na rin masama yun. Basta laging isipin kung saan kayo kikita muna. Huwag muna kayo maging pihikan kung ano yung mga trabaho na nandyan lang na easy money. Tsaka syempre itong mga sinasabi ko is based on my experience. Ito yung mga trabaho ko bago ako nag-apply sa medyo maganda ng trabaho. Siyempre, experience muna, di ba? Kasi mahirap pag kunyari nag-apply ka agad ng mataas na tapos wala ka namang medyo experience sa mga bagay na madadali. Yun talaga, parang mababurnout ka agad. So yung mga sinabi ko sa inyo, yung mga basic lang na alam ko madami pang iba dyan na pwedeng pagkakitaan, pero yun yung mga trabaho or yun yung mga basic na easy money na nagawa ko bago ako nagtrabaho sa corporate job. Don't forget to subscribe and like my videos. Goodbye, bye-bye.